Si Liudigario Calyode Quintain de Guzman ay isang kilalang leader, manggagawa at aktivista na muling tumatakbo sa pagkasenador sa darating na halalan sa Mayo 2025. Yan ay sa ilalim ng Partido Lakas ng Masa. Sa loob ng mahigit na 4 na dekada, hindi siya tumigil sa pakikipagbaka para sa karapatan ng mga manggagawa at mga maralita. Ipinanganak siya noong Hulyo 25, 1975 sa Naujan Oriental, Mindoro. Si Calyode ay anak ni Lorenzo de Guzman at Dolores Quintain. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Custom Administration sa Philippine Maritime Institute. Upang suportahan ang kanyang pamilya, nagtrabaho siya sa isang pabrika ng mga guwantes. Sa loob ng 13 taon, dito nagsimula ang kanyang aktivismo matapos ang pagpaslang kay Benigno Ninoy Aquino Jr. noong 1983 na naging daan upang siya ay maging bahagi ng kilusang Justice for Aquino, Justice for All. Siya ay kasal kay Mariesa Tolentino at may 3 anak, sina Prolad, Leia at Dexter. Sa isang panayam, ibinahagi ni Leia at Dexter ang kanilang karanasan bilang mga anak ng isang aktivista, kabilang na ang mga hamon sa pagiging nasa mata ng publiko at ang kanilang suporta at advokasya ng kanilang ama para sa mga manggagawa at marginalized na sektor. Mula sa pagiging leader ng alyansa ng mga manggagawa sa Pasig noong 1984, naging bahagi siya ng kilusang Mayo 1 noong 1991. Dahil sa mga pakikipagbaka sa pamunuan ng KMU, tumulong siya sa pagpapatatag ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino noong 1993, kung saan siya ay naging Deputy Secretary General, General Secretary at kalaunan ay naging chairman mula 2018. Bilang kinatawan ng Pilipinas, naging bahagi rin siya ng International Center for Labor Solidarity at ng Asia Regional Organization of Bank, Insurance and Finance Union. Kasama rin siya sa Board of Trustees ng mga organisadong PhilRight at Bulig, Bisaya. Sa kanyang pagtakbo sa Senado ngayong 2025, dala ni Calyode ang mga sumusunod na layunin. Una ay ang pagbabawal ng political dynasty. Isinusulong niya ang isang People's Initiative upang ipagbawal ang political dynasty. Naniniwalang hindi ito maisa sa katuparan kung aasa lamang ang Kongreso at Senado sa domino ng mga political families. Ikalawa, pambansang minimum wage. Nais niyang palitan ang kasalukuyang sistema ng Regional Wage Board at takda ang isang pambansang minimum wage upang matiyak ang patas na sahod para sa lahat ng manggagawa. Ikatlo, pagwawakas sa kontraktualisasyon. Mahigpit niyang tinututulan ng labor contractualization at nananawagan ng mas matibay na proteksyon para sa mga manggagawa. Ika-4, panawagan para sa pananagutan. Nananawagan siya ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo at binigyan diin ang kahalagahan ng pananagutan sa pamahalaan. Ika-5, pagbabalik ng International Criminal Court. Isinulong niya ang muling pagsali ng Pilipinas sa ICC upang mapanagot ang mga opisyal na lumalabag sa karapatang pantao. Kilalang anti-dynasty at anti-trapo si Calyode. Naniniwala siyang political dynasty at traditional na politiko ang ugat ng mga problema sa bansa. Ayon sa kanya, ang mga batas sa patakaran ay kadalasang pabor sa iilan at nagpapahirap sa nakakarami. Sa kanyang muling pagtakbo sa Senado, dala ni Calyode ang boses ng mga manggagawa at maralita. Layuning baguhin ang sistemang pampolitika upang maging makatarungan at pantay para sa lahat. Ang kanyang matatag na paninindigan at malawak na karanasan sa kilusang paggawa ay patunay sa kanyang dedikasyon sa tunay na pagbabago para sa sambayanang Pilipino. Mag-subscribe sa channel na ito para sa mga videong kahihiligan ninyong panoorin. Bisitahin rin ang iba pa naming mga video sa aming mga playlist. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kasama.